All right. Welcome back to episode 2 of KG Talks, where we talk to fitness influencers, athletes about almost everything and everything. Joining me this today is Kasayan himself, Yeah, hello. Mr. Ken Hanaoka. Thank you, Big Boss, kasi sa invitation and first first podcast ko kahit na sobrang may nag-invite na before. Kumbaga, maganda na dito ko unang lumabas. Saka dito ko unang ma-experience yung ganito na mag-uusap sa podcast. Ganun. Si Ken actually ang nagtulak nitong podcast at actually ayoko naman siya doon na gawin. Tapos I think mga siguro after kailan ba yon? July? July. July. After KG. After KG Classic, sabi mo, tara, gawa ka na ng podcast. Kasi marami talagang matututunan. Tapos, di ba? Saka maraming, hindi lang sa fitness, kumbaga, sa ibang bagay din. Di ba? So, pag-usapan natin today is how to turn your passion into a business. Yung pwedeng pagkakitaan. Kailan ka nag-umpisang YouTube? Yung pinakaunang upload, 2015, tama ba? What? 2014, 2015. So, dati sa Facebook lang kasi, sa Facebook lang. So, pwede mong masabi na ikaw yung isa sa pinakaunang nag-upload tungkol sa fitness dito sa Philippines? Hindi. I think sa YouTube hindi. Sa Facebook siguro. Sa Facebook marami na rin. Parang normal lang kasi dati sa Facebook, ganyan, di ba? Magpo-post ng progress mo, ganyan. So, parang lahat kasi ina-upload ko doon. Pero parang progress lang yun. Walang usap-usap during that time. Ang alam ko una dito, yung yung JD ba yun? Yung JD. Hindi, totoo yun. Ito totoo. Yung alam ko isa sa mga nauna, yung JD. Madami kasing sumikat na na nag-upload sa YouTube from ibang bansa. Pero sa Pilipinas, hindi ko masasabing ako kasi may mga nauna rin. Hindi, pero ikaw yung isa sa mga nauna. May. Diba? Ikaw yung isa sa mga nauna on YouTube to start the fitness content creators. Kumbaga, lang yan, lakas ng loob sa kapal ng mukha. Pero it has evolved. Your YouTube channel, nag-evolve na siya ngayon. Before, parang update lang. Totoo, Big Boss. Ng how... katawan, ganyan. Madalas walang salita yung mga una kong uploads, ganun. Streaming. Nagsi-streaming ka? Hindi. Sa game? Trinay ko rin siya. Mahilig ako mag-try ng mga kumbaga, pero yun, sa games naman, hindi siya, Pero so, 2014, kailan mo nakuha yung silver button mo? Nung, 2014, nag-upload ata ako noon. Tapos, nakilala ko si Warren. 1 year na ata akong hindi nag-upload noon sa YouTube ko. Kasi talagang parang lang yun gawa-gawa lang talaga na parang mag-upload lang ako, gano'n. Parang nag-click yung isang video doon. Tapos, hindi ko na namamalayan, parang na-monetize na ako, gano'n. Tapos, biglang nakilala ko na si Warren. 26? Nakilala ko si Warren to 2017? 18? 19. So, hindi lang pala 1 year. Matagal. Tapos 2019 mo nakuha yung 100K na... nung year din na nakilala ko si Warren. Kumbaga, ang bilis nung siguro... Kasi nagkakilala tayo 2017. 2017. Oo. Nag-upload pala ako, sorry, hindi pala 2014, 2015. Okay. So, tama ba? Hindi ko na maalala. Basta 2015 or 16, basta ganun. Bago mag-Philippines, alam ko nag-upload na ako. Okay. So, monetized na yung channel now. Kamusta naman yung kita? Sa YouTube, pag masipag ka, merong kita, pero hindi ako nung habang tumatagal, mas na-realize ko kasi Big Boss na yung YouTube, wag mo siya aasahan as kita. Pagdating sa fitness siguro sa Pilipinas, kasi unang-una ang viewers ng kunyari, Filipino ka tapos Tagalog yung salita natin. Lalo na ako sa channel ko Tagalog. So mostly ng viewers ko Philippines. Ang mga OFW lang yan, mga Pilipino rin. Yun lang din yung viewers ko na outside Philippines. Kasi mas mataas yung rate na nakukuha mo kapag yung viewers mo sa ibang bansa. Bawat bansa, iba-iba yung rate. Ganun siya. Pero, kasi, lahat ng athletes sa Japan, di ba, galing namin Japan. Lahat ng athletes sa Japan, lahat naman ng YouTube channels nila, Japanese di ba? Oo. Wala silang... Totoo. Wala naman naging English sa kanila. Pero, ang lakas ng palo ng viewership nila. Oo, totoo. Kasi yung isang may pinapanood ako, naka 200,000 views na. Oo. 4 days pa lang.
Napansin ko nga rin lately ganun sa Parang Japan, ang oo. lakas ng ano nila. Ako siguro ang tingin ko dun dahil yung fitness sa kanila talagang nag-evolve dun, eh. Pati yung mga ibang business na related sa fitness, 'di ba, parang Sobrang mm, supportive, oo. So yun yun yung yung ano ko. ayun yung I think yung ano. So Mm. masasabi mo ba dahil doon sa kasikatan mo sa gym ay sa YouTube, nagkaroon ng kasayan? Siguro dahil sa Team KG, ewan ko, lagi kong ano yun, eh, lagi kong sinasabi talaga lahat ng opportunities kasi nag-open simula nung naging part ako ng Team KG. Hindi ko masasabi na hindi mangyayari 'to, pero hindi ako magkakaroon ng direction. Naks. Hindi talaga ako magkakaroon ng direction. Siguro magiging normal lang ako competitor. 'Di ba pagalitan ako nanay mo? Kasi nagsusugal ako, eh. Oo. Binili ka sa'kin ng nanay mo. Totoo yun, totoo. So yun. Kasi I think matagal mo nang gusto magkaroon ng gym. Sobra. Actually nung siyempre kahit sino naman siguro na hindi ko sinalalahat, pero kahit sino siguro na mahilig gym, lalo na nagko-compete ako, parang dream din talaga magkaroon ng gym, eh. Kasi nag-start nga yun nung actually dumating yung pandemic, dun bigla yung parang nag-start talaga yung sabi ko parang ang ganda magtayo ng gym, Kasi nagtayo ako ng home gym, eh. Oo. So parang yun yung nag-spark na parang, "Uy, Mm. kailangan ko gusto kong magtayo ng." Mm. Kumbaga naalala ko rin pala Big Boss, dati kasi kinuha ko nung Kinetics Lab. Ah, Gym din siya. hmm. Kumbaga commercial gym siya, kinuha ako nun. Shoutout kay Sir Mark. Magbubukas silang bago, sa Oo, Makati. oo. Though hindi na siya yung may-ari si Sir Mark, pero siguro isa rin yun yung parang nung time na naggi-gym ako dun, parang nilook forward ko balang araw parang gusto ko rin magkaroon ng sarili, parang gano'n. So now so nagbukas ka ng KSYN. Binuksan mo yung KSYN during the pandemic. During the pandemic. Naalala ko yun, eh. Pumunta tayo ng Wilcon. Totoo, totoo. Ay, grabe yun, grabe. Sobrang talagang grabeng sacrifices nun. Lalo na yung puyat ka, tapos yung hindi ka mapakali kung ano yung ano mo. Ano rin talaga, ito na lang, siguro kasi ng pandemic, may mga lumapit din na parang yun nga, nag-alok din sa gym kung ba't yun na ano yung gym. And siguro isa rin yun sa reason kung bakit nag-push talaga na parang gumawa ng commercial. Kasi home gym lang naman yung that time, eh. Mm. Tapos isipin mo, Big Boss, during pandemic pa nun. So siguro yun din yung reason ba't lumakas loob ko nun. Na itayo. Parang tayo yung KSYN. Para itayo. And then after 1 year, you moved to a bigger, I wouldn't say bigger, but you moved to another location, which Malapit lang din. malapit lang. Malapit. Pero parang feeling ko mas maganda yung bagong location. Kasi mas maraming ventilation. Hindi na siya mainit. Hindi na siya ganun kainit. Pero in terms of sa mga Size. in terms of size, mas malaki talaga yung dati. Pero in terms of sinabi ng mga old members, kumbaga, tsaka mas accessible siya, eh. Nasa ano siya, eh. Though looban siya, hindi siya sobrang highway na Commonwealth. Parang mas madali siyang puntahan. Okay. Pero masasabi mo ba yung KSYN version 2, yun ba yung gym na Talagang KSYN. pinipicture mo na ito yung gusto kong gym? Tumataas yung baliw. Totoo, yan, yun talaga. Kasi, kumbaga talagang, halos lahat ni-risk ko na dito, eh. Parang binuhos ko talaga lahat. Sabi ko, sige, try natin na, kumbaga, hindi ko siniset as failure yung before. Pero syempre, nag-close pa rin siya, eh. Tapos sobrang sama sa feeling ko nung time na yun kasi syempre yung mga ibang namamasukan sa KSYN, di ba? Tapos yung members, may stop yung ano nila. So talagang, kumbaga, ang daming reason kung bakit mas nag-push ako na paganda talaga. Yung talagang gusto kong KSYN. Kung mapapansin, all black siya. All black, tapos yun. Kasi ever since naman all black. Totoo. All black na yung... Black or white lang yung... Kasi 2019 natin, may pinuntahan tayong gym sa Tokyo. Sa Tokyo. After nung show. And then parang sabi mo, parang, ito yung maganda. Pero sa kanya hindi black. Sa kanya hindi black. gray. Basta black, white, gray, yun yung ano ko. Diba? All gray naman yun sa kanya. Pero yun yung nakita natin. And then, parang sabi mo, parang... Actually, yung KSYN, Big Boss, ano siya, kung mapapansin mo, lagi ko rin binabanggit, parang Tokyo-inspired siya, Japan-inspired. Yung mga napuntahan nga natin na gyms, di ba ganun kasi? Ganun talaga. It's either, at saka nag-differentiate sa kasayan was yung equipment. Hindi naman dahil sa kaibigan ko si Ken, nasa team din siya, was yung mga equipment, pinili ng athlete o yung talagang nagbubuhat. Oo, totoo. Kasi normally yung mga chain gyms, meron yung normal na, ito yung pipiliin nyo, ganyan. So, pero, bakit walang
row machine o bakit walang ganitong machine? Bihira kasi yung gyms na nag-o-offer nung merong ganung machines, eh, 'di ba? Lalo na tayo, athlete tayo, nagko-compete tayo. So, kung ano yung parang ang ginawa ko si Big Boss, kung ano yung gusto ko na meron sa gym kapag nagte-training ako before nung wala pa akong gym, yun yung triny kong gawin dun sa KSYN. Which is Parang naman, parang for example, 'pag magte-train tayo ng clients natin, kung paano natin dapat tine-train sarili natin, gano'n din dapat natin sila i-train. question, free weights or machines? Kung ako, kunyari sarili ko lang, Hmm. ano ako, free weights pa rin ako. Free weights pa rin ako. Free weights pa rin ako. Ako machines ako. Ikaw, machines ka. Machines ako. Bakit? Especially yung mga machines ngayon na sobrang ma-isolate mo talaga. Iba na yung machines ngayon sa machines, let's say, 5, 6, 7, or even 10 years ago. Iba na yung tama ng machines ngayon eh. Oo, totoo. Yung talagang ma-isolate Totoo. mo. Saka ano talaga, sobrang friendly sa beginner yung machine. Yun din. Yung parang sa akin, Ako siguro kaya ako nasabing free weights kasi naranasan namin nung pandemic. puro free weights lang. Halos. Puro free weights lang. Squat rack, ganyan, dumbbells. Hindi, but of course, parang kung masasabi, I like the dumbbells. Oo. I like working out with dumbbells. Pero pag gusto ko nang mag-isolate talaga, Oo, syempre. Oo. wala. Machine. Machine na talaga. Parehas na lang. Oo. Diba? Tinanong ko pa eh. Oo. Hindi, pero yun naman eh. Diba? Kasi may mga ibang tao na sasabi, ay, hindi ako nagmamachines. Okay, oo. Diba? Parang ayaw nila itry yung machine. ayaw nila yung machine. Kasi, ay, wala yan. Parang nasa isip ng ibang tao, pag machines, ay, pang mahina yan. Oo. Actually, ang maganda sa machines kasi mas makaka-max out ka. In truth, mas kaya mong mas mabigat. Tsaka mas mag-grow. Actually, mas mag-grow ka kasi mas magagawa mo ng mataas yung intensity ng mga workout eh. So, Parang balik na sinabi ko, dumbbells biglang machines yung inaano. hindi, di ba? Parang sa akin kasi, yun yung, for me, yung mentality ng mga ibang tao na pumupunta sa gym. Ay, ano na ako, medyo nagbubuhat na ako ng 3 to 5 years. Hindi na ako magmamachine. Oo. Puro dumbbells lang or puro barbells lang ang gagamitin ko. Hindi na ako ma-machines. Oo. Siguro yung mga ano na lang, yung mga beginner, though maganda talaga yung machines, pero dapat alam din nila kung paano tamang form sa free weights na, di ba? Para at least, di ba? Siyempre, pag mas marami kang alam, mas maganda eh. Mas mabilis din talaga yung progress natin. So, after KSYN, with, version 2 of KSYN, dito nanganak ng isa pang negosyo. Diba? Which is legendary. Actually, yung gusto kong i-share dito, siguro parang nung time na nag-close yung KSYN, parang destined siya mangyari para ma-realize ko yung mga bagay-bagay. Kaya biglang pumasok din yung legendary. Siguro hindi lang tungkol sa gym, siguro sa buhay na rin, ganyan. Parang everything happens for a reason. Totoo, Big Boss, totoo. Parang hindi, sinasabi ko rin itong kay Ben, di ba? Parang 2019 dapat naglaro siya ng Japan kasabay natin. Hindi nangyari. Totoo. So parang ang lakas ng, yung talagang, yung prep niya for Tokyo Pro, parang sobrang suwabe. Sinabi nga niya last episode, sobrang suwabe. Totoo. Na parang, this is the right time for you to compete. Parang sa'yo din, this was the right time for you to open version 2 of Kasayan. Same time, start your own business. Totoo. Na ikaw na yung kumbaga, kontrolado mo lahat. Saka ngayon, dati Big Boss, ayoko yung mindset na ipapa-franchise ko yung gym. Lately, honestly, parang naisipan ko siya, hindi dahil sa money. Kasi kapag mag-inquire man sila sa akin sa franchising, pagka kinumpare nila yung franchising ng KSYN, hindi talaga siya sobrang laki. Doon ko naisip na parang mas makikater ko yung, kasi Big Boss, kung mapapansin mo rin, ang daming gustong dumayo ng gym kahit sobrang layo nila sa KSYN. So parang ngayon mas nabuhay yung goal ko na magtayo ng KSYN sa iba't ibang lugar. Kasi I think it's the equipment as well. Not just the name of KSYN, but I think the equipment, yung legendary equipment. Marami kasi para sa mga tao kasi na talagang seryoso sa nagbubuhat. May mga specific equipment na talagang minsan hindi mo nahanap sa ibang gym. Na or like ako, 2 membership ko. Depende kung anong araw, kung anong body part. Hindi dahil sa maarte ako. Lipat-lipat ako kasi depende sa anong body part ang i-train ko. Doon ako sa gym na merong magandang equipment for that. Tsaka naalala ko yung KSYN, lagi ako nag-ask ng advice sa'yo. Yung pinaka-best na ginawa ko sa KSYN ngayon, yung mga ibang 2-in-1 machines, pinaghiwalay na. Ayun talaga.
Hindi talaga, for me kasi hindi talaga ano yun Mm. parang siguro kung nagsisave ka ng space, Oo. okay lang. Totoo. But if you have the space, paghiwalayin mo, mas okay yun. Mm. YouTube, KSYM, Legendary. Meron pang next, hindi ko muna ano. Wag muna natin announce. Hindi ko pa rin alam kung ano yun eh. Nagulat din ako na meron pa pala susunod. So, yung tatlo, yun ba yung reason kung bakit hindi ka nagko-compete since, well, the last time you competed was 2019. Diba? Actually, Big Boss, every year, alam mo yan, gustong-gusto ko talaga maglaro. Mm. Pero, yun talaga yung reason. Kumbaga, naging busy ako. Tapos, syempre, wala namang magaling agad sa lahat eh. Siguro nung time na mga previous year, yun pa yung hindi ko pa sigurong kayang i-balance yung goal ko sa gym business kasabay nung pagko-compete. Pero since na nagawa ko na to ngayon, ayun, siguro every year nagde-develop din ako personally. Makakaya ko na siyang pagsabayan. Kasi ikaw nga, 'di ba? Work, business, tapos Hindi, yun nga. Pero, and that's one of the reasons why, di ba sinasabi niyo sa akin, kailan ka magko-compete, kailan ka magpe-prep parang hindi ko na kayang gawin ngayon. Because, Kasi one, business, di ba? Yun yung priority. Yung trabaho. Pangalawa, KG Classic. And yung team. Kung magpe-prep pa ako, wala na. Parang, definitely, something will suffer. Oo. Di ba? Parang ngayon nga, medyo kinakapa ko rin nga kasi parang yung KG Classic was normally, kaya nga, kung hindi mo napansin, nakaschedule yung totoo. KG Classic sa umpisa ng taon or tapos yung mga laro nyo sa dulo. Ang umpisa ng season ng Team KG pagkatapos ng KG Classic. Kasi dyan mo dapat ako turuan yung paano balance. Ako yun talaga. Kasi parang weakness ko rin yung ever since eh. I think yung balance, like, kunyari, di ba sa trabaho, for me trabaho will always be the priority. For me. Only because doon ako kumukuha. Wala naman akong kinikita sa team. Totoo. Diba? Saka sa show. Wala rin akong kinikita sa show. So, saan ako kukuha ng... kumikita yung show, pero mas pinipili mo siyang... Hindi, kumikita yung show, pero lahat, bumalik din lang sa show. Sa show, sa athletes, diba? Yung registration, yung ticket sales, lahat yun, bumalik din lang sa show. From yung mga rents ng chairs, yung lights and sounds and everything, yung rent ng venue, ni-rent natin ng 2 araw. Diba? Kasi yun talaga yung kailangan gawin. So, kumbaga, wala namang kinikita doon. So, ang priority talaga is trabaho. Minsan mahirap gawin yung decision. When the decision is yung parang, ano ba talaga? Ano ba uunahin mo? Totoo, tsaka yung pressure ng tao, ganun. Lalo na ikaw, may pamilya ka rin. Diba? So parang, yun yung kailangan mo. Oo, totoo. So parang, I'm so super happy that you have a partner right now that is very supportive. At least medyo natanggal na yung isang pressure sa utak mo. Oo, totoo. Having a very supportive partner in life is parang such a blessing. Totoo. Like ako rin, diba? Hindi ko rin magagawa yung mga ginagawa ko ngayon kung wala ako yung support ni Jose. So same with you guys. Very supportive yung partner. Shoutout kay Shea, baka yung mga iba hindi pa alam eh. Hindi baka kasi. Oo. Wala na yun. Fix na yun. Kumbaga, actually, Big Boss, ang kinagandahan ngayon. Okay na kayo. Dumating yung downside. Okay na kami. Dumating yung downside years ko. Tapos parang pataas na siya. Pero hindi ko inaano na walang magiging problema. Kasi naniniwala ko bawat masayang bagay nangyayari sa atin, darating yung problema para mas mag-develop din tayo eh. I know. I think hindi ka sa problema in everything. Feeling ko lang, mas matured ka na ngayon na mas alam mo ng paano i-solve compared to before. Tama. I think yun yung mga lessons na tututunan mo from yung mga problems before. Na ngayon, pag na dumating ulit sa'yo, kahit na hindi pareho, but something similar. Parang kaya mo nang ikutan o kaya mo nang, di ba, isolve. Mas mabilis na, hindi na siya kasing bigat. Diba? Next. Tapos, everybody's asking, are you competing in 2024? Ito na talaga. Kasi na-realize ko rin yung
Kumbaga ngayon, tinatanong ko yung sarili ko, dalawa kasi yan eh. Paano ako magko-compete kung sobrang busy? Tapos yung isa, why? Bakit ako magko-compete? So, pag once alam mo na yung why, madali na lang yung how. Hmm. Kumbaga, yung first passion ko kasi talaga is makuha yung pro card. Siyempre, nag-look up rin ako kay Ben, masaya ako para sa kanya. Ayoko naman yung aalisin ko yung sarili kong dream dahil lang may inaabot akong isang dream. So, yung main goal pa rin. Tsaka yun yung promise ko sa mama ko. Yun talaga. I think kayang ipagsabay yun. Oo. Pero yun nga yung timing eh. Mm. Parang sa akin, di ba? I've always, gusto ko rin parating mag-compete. Nag-umpisa ako 20 o magbuhat was 2000? 1999? Grabe. Huwag nyo na lang i-compute. Mas OG pa. Pero yung seryoso talaga was 2004. Oo. Yung talaga nagseryoso na talaga ako magbuhat. Kasi pumasok pa sa scene nung, ano diba, nung CrossFit no? Oh. Pero yun nga, yung nag-umpisa talaga ako, bodybuilding lang talaga, tapos CrossFit 2015 to 2018. Pero yung nag-form tayo ng team in 2019, that's the only time na parang sabi ko, sige, let's do this. Parang, kasi medyo stable na ako sa trabaho. Pag may problema man sa trabaho, mabilis ko nang ayusin. Parang it will say din, since parang I think yung after na pagdaanan mo, maraming na pagdaanan yung sa KSY. Ngayon na pag may tumawag sa'yo na, oh, may ganito, ang bilis mo nang ayusin. Hindi na siya yung parang, ha? Paano to? Paano to, di ba? Ngayon, parang ang bilis mo nang ayusin ngayon yung problema. Pag may problema na umangat sa KSYN, parang ang bilis na. So, parang medyo, okay, steady na tong KSYN. So, maano ko na yung isang bagay na, diba? Na pwede mo nang, okay, tapos na yung focus ko dito. Focus na ako dito ngayon ulit sa original goal, which is pero hindi ko sinasabi na tama ka, Big Boss. Hindi ko sinasabi na hindi siya kayang pagsabayin. Kasi iba-iba naman talaga lahat ng tao. Though si Joven nga, napagsasabay niya yung work niya, pati yung pagiging pro. So yun yung mga nilook forward ko na dapat ma-apply ko rin sa akin. Lalo na kapag meron kang mataas na goal, di ba? Hindi pwede yung saktuhan lang eh. Hindi pwedeng saktuhan. Oo. Dapat all out. So, yun. Okay. So, anong show? Hanap tayo. Hindi. Ako sasabihin ko, I want you to compete in Tokyo again. Hindi ako naman, Big Boss, ever since kung ano yung show na gusto mo. Hindi, ako gusto ko Tokyo. Pero yung sa sarili ko, dun din talaga gusto ko. Pag tinatanong ako yun, sinasabi ko. I've always, Japan talaga. Japan. Kasi hanggang ngayon, ikaw pa rin yung hindi naman hinahanap pa. Parang may pinuntahan kami doon, sabi ko, oh, ganyan. And then parang sabi niya, oh, Team KG. Sabi niya, oh, Kenhano ka. So, nandun pa rin yung pangalan mo sa Japan. Di ba? But yun nga, parang yung first time natin pumunta doon, di ba, sa streets may nagpe-picture sa'yo. Ngayon, si Ben, ganun din. So, it would be nice for you to compete again in Japan in 2024. Tapos next Olympia. Di ba, ang goal nga, dapat, goal sa lahat ng KG. Diba? Na dapat sabay-sabay kayo, at least dalawa kayong mag-qualify sa Olympia para hindi sayang yung ticket. Pero this year, sana meron ulit Team KG maging pro. Or kahit hindi Team KG, another Filipino. Kasi mas maganda talaga, di ba, Big Boss, nangyari na maraming nagpo-pro sa Pinas. Mas yun naman yung goal talaga ng Team KG. Tsaka na mas maraming pros ng Philippines. Okay, so to wrap it up, turning your passion into a business, for me as long as you know your whys, kung bakit mo ginagawa yun. Madali na lang yung how. Mabilis naman, marunong naman tayo mamaluktot eh. Diba? Of course, as long as wala kang tinatapakan ng tao. Yun yung importante. Knowing your priorities as well. I think, pag alam mo yung priorities mo in everything. Tsaka kung whatever available sa buhay mo ngayon, parang yun yung gagamitin mong resources, di ba? Para ma-achieve yung goal. Ano yung mga turo mo sa akin? Mga turo mo sa akin, simula nung naging part ako ng Team KG. Kaya ano talaga, Big Boss, sobrang thank you. Kasi hindi talaga mag-open yung career ko. Share ko lang sa inyo, ano kasi ako hindi ako graduate ng college hindi dahil hindi ako marunong, hindi ako ano. Kumbaga, nahilig talaga ako sa gym, tapos bulakbol. Actually, dumating yung time na hindi ko talaga alam anong magiging future ko nun. Yung natatakot pa nga ako nun eh. Hanggang sa, yun, nagkaanak na ako. Kasi isa-isa nang nangyaring mga bagay-bagay, nagkaroon ng sakit nanay ko. Doon na siguro pumasok yung bakit kailangan ko nang gawin yung isang bagay or bakit kailangan ko nang pagdesisyonan na mag-improve ganyan. Yun, tapos biglang dumating yung Team KG. Ikaw. Tapos naging pro si Ben. Kaya maganda.
So with that, thank you for joining us. I hope you've picked up something regarding turning your passion into a business or earning something from it. So we'll see you again soon. Hit the subscribe button if you want to hear more of us talking about everything about fitness. And we'll see you again. Keep Thank you. grinding. Tapos syempre, comment din kayo.